Shalom everyone! Kumusta po ang bawat isa? Tayo po ay magpatuloy sa ating pagbulay-bulay at pagsasaliksik sa salita ng Panginoon. So bigyan po natin ng diin yung John 4 verse 24. Nasabi niya dito is, ang Diyos ay espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa espiritu at sa katotohanan. So although kahit nasabi ko ito last days, pero bigyan po natin ng pansin ito dahil napakahalaga po sa atin ito. 'Di ba, yung pag-uusap ni Jesus Christ at saka yung Samaritan woman, na sabi niya doon na darating ang panahon na hindi lamang dito sa bundok na ito kayo sasamba, kundi sasambahin ninyo ang Panginoon sa espiritu at katotohanan. At ngayon na nga, dumating na ang panahon na yon, sabi ng Panginoon. So noon, yung sinabi ko noon na sa mga Samaritan, may bundok po silang pinagsasambahan, pinagtipon-tipunan para sambahin si Yahweh, at yung mga Hudyo naman ay may bundok din po doon sa Jerusalem kung saan po sila nagtipon-tipon para sumamba kay Yahweh. Pero diniin ng Panginoon dito na darating ang panahon na hindi lang po kayo dito sasamba sa bundok na ito, kundi sasambahin ninyo ang Ama sa espiritu at katotohanan. Amen? So napakaganda yung sinabi ng Panginoon dito. Sa verse 21, sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin, darating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmula sa mga Hudyo. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga, ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. Ang Diyos ay espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa espiritu at sa katotohanan. So ito po yung pinaliwanag ng Panginoon doon sa babaeng Samaritan. Kaya nga sa panahon po natin ngayon na ang ating Panginoong Hesukristo ay Panginoon sa ating buhay, ito na po ay tayo po ay sumasamba sa espiritu at katotohanan. Kaya nga hindi lang po dapat tayo sa simbahan magsamba, kundi kahit saan po tayo sumasamba sa espiritu at katotohanan. Nagiging lifestyle na po natin yung pagsamba sa Panginoon, na totoo yung pagsamba po natin in spirit, in truth, dahil ito po yung pinagkaloob ng Panginoon sa atin, na the moment we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, we worship Jesus Christ as our Lord and Savior, and in spirit, in truth. Amen? Kaya nga, kahit nagpunta po tayo sa church or lagi po tayong nagpupunta sa church, kung hindi rin po tayo nagsisimba in spirit, in truth, ay wala din pong kabuluhan. Kaya din po ako noon, kahit nagpupunta po ako sa church, kahit lagi po akong present, pero after that, nagpupunta po ako sa diskuhan dahil hindi po ako nagsasamba sa Panginoon na may katotohanan. Nagpupunta ako sa church to satisfy myself na ako po ay nakapagsimba. Hindi po ako sumasamba sa espiritu at katotohanan dahil hindi ko pa naunawaan kung sino si Jesus Christ sa aking buhay. Pero nung naunawaan ko na po iyon, ay natututunan ko kung paano sumamba sa espiritu at sa katotohanan. Kaya tunay nga na if we really receive Jesus Christ as our Lord and Savior, is natututunan po natin kung paano tayo mag-worship sa Panginoon and in spirit, in truth. Di po ba? Kasi pag sumasamba ka sa Panginoon sa espiritu at katotohanan, makikita na may pagbabago sa iyong buhay. Kumbaga, kung ano yung kasiyahan mo noon sa mundong ito, hindi mo na iyon kasiyahan, kundi yung kasiyahan mo na ngayon is yung pagiging pagpupuri mo na sa Panginoon. So yun po yung tinutukoy ng Panginoon po sa atin, na yung pagsamba po natin sa espiritu at katotohanan ay may pagbabago
na nakikita po sa ating buhay na kung ano yung dati po sa atin ay iniiwan po natin and nagfo-focus po tayo sa Panginoon. Yun po yung hinahanap ng Panginoon sa atin na we will worship Him in spirit and truth, at hindi po natin magagawa yun if we don't really understand the salvation na ipinagkaloob ng Panginoon. Kaya lagi po nating inulit-ulit, paulit-ulit na every video na sasabi po natin that we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, yung totoo na pagtanggap po natin, yung totoo na naunawaan po natin na makasalanan po tayo at kailangan po natin ang Panginoong Hesukristo na magiging siya lamang yung kaligtasan po natin. Siya lamang yung magbibigay ng kaligtasan po natin. Wala nang iba. Kaya in that, sa pang-unawa po natin sa Panginoon as our Lord and Savior, doon na po tayo magsisimula na sumamba para sa Kanya na may katotohanan na yung buong puso po natin sinasamba ang Kanyang pangalan dahil sa banal na espiritu na pinagkaloob din po niya. Napakaganda po talaga na lagi po tayong nagbulay-bulay sa salita ng Panginoon dahil tinuturuan po niya tayo kung paano tayo sumamba sa Kanya sa espiritu at katotohanan. Kaya napakaganda yung story ni Nicodemo. Ngayon naman, story ng Samaritan woman na iba't iba yung revelation, iba't iba ang history, pero same din na kailangan i-accept si Jesus Christ as their Messiah. Kailangan na kilalanin po nila si Jesus Christ as a Messiah. He is the Lord. He is the King of Kings. At yun, pagsamba po natin ay maayos, that we really truly serve Jesus Christ or worship Jesus Christ as our Lord and Savior. Yun po yung tinuturo ng Panginoon sa atin, na we will worship Him and in spirit, in truth. Amen? Kaya I hope na every time we go to the church, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo ay sambahin po natin siya sa espiritu at sa katotohanan, dahil yun po yung gusto ng Panginoon kung paano siya sambahin, na we will worship Him and in spirit, in truth. Amen? So worship God, na tama po yung doctrine po natin, yung katuruan po natin about Jesus Christ. Tama po yung emosyon po natin, tama yung feelings po natin, tama yung pag-iisip po natin. And we worship God with a changed heart. Dapat may nakikita sa atin yung pagbabago sa ating buhay, di po ba? We acknowledge na yung katawan po natin ay yung banal na espiritu ay nananahan po sa atin. Kaya tayo po ay nakakapag-worship sa Panginoon sa espiritu at sa katotohanan. Kaya yun, maganda yung ipinakita ng Panginoon na hindi na tayo nag-worship sa church, specific na church, kundi kahit saan, kahit nga pagtulog po natin, it's a way of worship. Kasi nga nalikha ang gabi para tayo po ay makapagpahinga at yung katawan po natin ay makapagpahinga. So tayo po ay nagigising, we worship, we praise the Lord kasi nga nagising po tayo. Ang pagtulog po natin, desisyon po natin matulog, pero yung paggising po natin, desisyon yun ng Panginoon, di po ba? It's amazing na tayo po ay nagigising. Hindi mo na yun desisyon ng Panginoon yung paggising mo, di po ba? Can't you imagine that? Di ba? Yung pagtulog mo, desisyon mo kung anong oras ka magtutulog. Pero yung paggising mo, kung gigising ka kahit nag-alarm ka, desisyon pa rin yun ng Panginoon. Di ba? It's amazing yung plano ng Panginoon sa atin. Kaya every time kahit tayo ay tulog, it's a way of worship. Every time na tayo po ay nagigising, it's a way of worship. So yung pag-worship po natin and in spirit, in truth, it's a way of lifestyle po natin. Kaya yan, so praise the Lord, na tunay nga po yung tunay na pagmamahal niya po sa atin ay talagang yung pagtuturo po niya ay hinimay-himay niya step by step hanggang sa makilala at matutunan pa rin po natin na we will worship Him and in spirit, in truth. So, glory to God. Maraming salamat po. I hope na may natutunan po tayo ngayon. Na tunay na
Hindi lang sa church sambahin ang Panginoon, kundi kahit sa pagmamahal mo sa asawa mo, kahit sa pagmamahal mo sa anak mo, pagkatrabaho po natin sa employer, is talagang it's a kind of worship to the Lord. Kaya ako din po, natututo na po ako dito sa pag-aalaga ng alaga ko kasi kahit mahirap, but sabi ko, Lord, thank you. Can you teach me? Salamat sa trabaho, Lord. Turuan mo po ako kung paano ako magtrabaho na parang ikaw yung inaalagaan ko para magkaroon naman po tayo ng pagmamahal, yung patient, kung paano natin alagaan yung way of living po natin in our daily life. Dahil lahat nga po ng ginagawa po natin is we claim that it's a way of worship sa Panginoon. Kaya lagi po tayong magpaturo, lagi po tayong magpa-humble na ang Panginoon, He is our audience at siya yung pinaglilingkuran po natin. And spirit and truth, okay? Yun lamang po at glory to God. Shalom, shalom. God bless.